Muling binigyan diin ng WBC na magkakaroon sila ng reset ng kanilang pamunuan patungkol sa pagbibigay ng rankings sa mga fighters. At ang kagandahan po dito ay kanila na pong isinali sa nasabing pamantayan, no, yung pagbigay kilala sa mga former world champion. Sa madaling salita, kapag ang isang fighter po ay naging former champion, ay otomatiko po itong maipapasok agad sa top 5 nasabing rankings. Okay? Ang nasabing pamantayan po ay isang tugon, no, sa matagal ng problema na kung saan ang boxing ay nagiging politics na lamang. Okay? At yung mga big time promoters ang siya nagpapasya kung sino ang kanilang ilalagay sa rankings. Okay? So kung ito man ay mag-materialize, no, ay isa itong si Cuadro Alas na mabibigyan ng pagkakataon ng WBC upang mailagay agad sa rankings. Okay? At dito ay mas magkakaroon ng linaw yung pagkakaroon muli ng titulo nitong ating kababayang si Janriel Casimero. Kumbaga kung ito man ay maisakatuparan, ay mas mapapadali yung hangarin, no, nitong ating kababayan na muling makakuha ng isang major belt. Okay? At sa kaugnay pa rin na balita, no, ay nalalagay sa alanganin, no, na mabaklasan ng titulo etong current 2 division undisputed champion na Oya Inoue. Ito ay dahil ay napag-alaman na hindi po nakapagbayad, no, di umano ng sanctioning fee itong kampo ni Naoya Inoue sa WBA. Ito yung 3% sanctioning fee sa bawat laban, no, as long as hawak-hawak mo ang nasabing titulo. Well, isang halimbawa na lamang, no, na nabaklasan ng titulo, etong si Terence Crawford, na kung saan ay nabigo itong bayaran ang nasabing sanctioning fee ng WBC. At ito ay agarang tinanggalan ng nasabing titulo. Well, ganun pa man, mula sa ating nakuha ang impormasyon ay nagkaroon lamang ng technical delay yung pagbabayad ng sanctioning fee nitong kampo ni Naoya Inoue. Sa madaling salita ay willing naman po. Mag-aaya willing po, no, na punan ng kampo nitong si Naoya Inoue ang anumang delay sa hindi nito pagbayad sa nasabing sanctioning fee.